Good day everyone. Welcome again to our 365 daily devotions. I am Chanel Tipuno. Our topic for today or for this week is unforgiving heart hinders our prayers. Our scripture for today is Mark chapter 11 verse 25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. So according to the scripture, bago tayo patawarin ng Panginoon, we need to forgive other people, our kapwa. And kung meron tayong dinadalang sama ng loob, galit, or kahit ano sa ating kapwa is kailangan nating bitawan in order for Father in heaven to forgive us also. So our first teaching is you cannot control other people's desires and actions, but we can control our own. So, di ba nga, dapat we need to focus on the things na nako-control natin. So, stay focused on the things that we can control and not focus on the things na hindi natin nako-control. Like, yung mga people's feelings, desires, and actions. Kasi, a lot of times, marami talagang makakasakit sa atin and marami tayong masasaktan, especially our loved ones. And hindi natin kayang kontrolin kung paano sila makikitungo sa atin or ano yung mga gagawin nila sa atin. But we can control our reaction. Tayo yung magkocontrol sa sarili nating feelings. Kung mamasamain ba natin yun, kung itatanim ba natin yung galit sa kanila, or mas pipiliin natin na magpatawad. Second, unforgiving heart hinders our prayers. So, kapag hindi tayo mapagpatawad sa kapwa natin, parang nawawala kasi yung relationship natin sa Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon na magpatawad tayo. Kasi si Lord nga pinatawad niya tayo, and kapalit pa nun yung buhay ni Jesus Christ, diba? So tayo, anong karapatan natin hindi magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin? And isa pa, kapag nananalangin tayo, paano magiging, or paano tayo mapapakinggan ng Panginoon kung, alam mo yun, parang mabigat yung loob natin, yung energy natin sobrang negative kasi meron tayong diktik-diktik. And dahil doon, for example, you're praying for forgiveness dahil nagkaroon ka ng pagkakasala sa Panginoon, pero ikaw hindi mo mapatawad yung mga tao sa paligid mo. So, it's really impossible for God to forgive you. And we're not talking about, salvation here. We're talking about the day-to-day relationship with Christ. Third teaching is God forgives us if we forgive others. Mapapatawad tayo ng Panginoon kung papatawarin natin ng ibang tao. Kasi kung mag-hold tayo dun sa mga nagawa sa atin ng mga tao and dun tayo magpo-focus, liniit yung mundo natin para tayong nakakulong. Kasi we're creating our own barriers, our walls na kung saan nalalayo tayo sa mga tao. So, for example, meron kang kinagagalitan sa isang place. For example, sa school, sa class, sa work mo. Di ba parang lumiliit yung mundo kasi ayaw mong makasalubong yung tao na yun, ayaw mong magkaroon kayo ng interaction. And, parang lumiliit yung mundo mo. So, kung ikaw magpapatawad ka, mas gagaan yung pakiramdam mo. Kasi minsan, kung sino pa yung mga hindi makapagpatawad, sila pa yung hindi makatulog sa gabi. Kasi yung mga hindi nangihingi ng tawad sa inyo, mga may himbing yung tulog niyan, hindi nila na-realize. Hindi sila na-feel guilty na meron silang ginawa dun sa tao na yun. So next, we move on to application. First, stop waiting for other people to ask for our forgiveness. So, we need to stop waiting for them to say sorry sa mga nagawa nila sa atin. They know what they did, and minsan pinipili ng mga tao na hindi talaga mag-sorry because of their pride, na hindi nila minsan matanggap yung pagkakasala na ginawa nila, or minsan naman tanggap na nila pero hindi sila nag-sorry because of shame, because of guilt, diba? Minsan nahihiya yung mga tao na mag-sorry kasi parang matatapakan yung ego nila. Pero we need to stop waiting for them kasi alam mo yun, parang kung buong buhay natin hindi tayo magpapatawad, buong buhay din natin mabigat yung loob natin sa tao na yun, and wala siyang magandang maitutulot sa atin at dun sa tao na yun. So kahit hindi pa sila nanghihingi ng tawad, dapat pinatawad mo na sila, and hindi mo kailangan sabihin sa tao na yun na, hey, pinapatawad na kita. No,
kaya mo silang patawarin na sa puso mo lang na, ay, napatawad ko na tong tao na to. And hindi natin sinasabi na kapag nagpatawad tayo, magpapakatanga ulit tayo or magpapaloko ulit tayo sa kung sino man yung gumawa sa atin ng kasalanan. Kasi sobrang hirap na magpatawad, especially kapag na-betray ka ng mga mahal mo sa buhay, ng mga closest friends mo. So, hindi natin kailangan antayin sila na mag-sorry sa atin, kundi tayo na mismo yung mag-take ng action na patawarin sila, kasi it's better para sa peace of mind natin at sa peace ng heart natin. Second, release forgiveness in order to be forgiven. Kailangan hindi lang din tayo papagpatawad sa kapwa kasi gusto natin humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kasi lahat tayo nakakagawa ng mali sa mga mahal natin sa buhay. We hurt them and they hurt us too. And kailangan natin magpatawad kasi hindi tayo perfect. Walang perfecto sa mundo. Lahat tayo nagkakamali. Meron tayong mga mabibitawang salita na hindi naman talaga natin namimili, pero kasi dahil sa galit tayo, nasasabi natin and hindi na natin mababalik. And in order to forgive natin yung sarili natin, and then forgive natin yung mga tao na nagkakasala sa atin. Forgive and forgive and forgive. Huwag tayo magsasawa na magpatawad. Kasi nga, ang Diyos, kahit ganong kagrabe yung nagawa natin kasalanan, pinatawad niya tayo. And imagine, bago ma-release yung mga kasalanan sa atin, kailangan magsakripisyo ni Jesus Christ sa buhay niya. So, wala tayong karapatan para magtanim ng sama ng loob, para pataasin yung pride natin dahil lang nagkaroon ng pagkakasala sa atin yung ibang tao. Third, set ourselves free from anger, grudges, and bitterness. Sa buhay natin, we need to release all the negativity. Kapag may nangyayari sa atin isang bagay, there's always two sides there. There's always good and bad side. So we need to take the good sides and we need to remove the bad sides in order for us to learn from that mistake. Kasi minsan, for example, merong nagloko sa atin, nang betray sa atin, na talagang close sa heart natin, yung mga closest friends or mga families natin, diba? Kapag nagkaroon sila ng pagkakasala sa atin or na-betray tayo, grabe yung anger, grabe yung grudges, yung kumbaga hindi ka papatulugin sa gabi kasi you're thinking na anong mali sa'yo. Minsan, siksisihin mo pa yung sarili mo kasi parang bakit yun ginawa sa'yo ng ibang tao. And minsan, sobrang galit mo, parang hindi ka na makatulog, sobrang galit mo kung ano-ano yung overthink mo. And then kapag nakikita mo yung tao na hindi mo kayang maging masaya, hindi mo kayang umiti. But we need to set ourselves from that. We need to set ourselves from all the negativity na nag-hold back sa atin kasi hindi tayo makakapagpatuloy. And hindi natin maaabot yung mga pangarap natin, especially the peace of mind. Hindi natin yun makukuha kung meron tayong anger, grudges, and bitterness. We need to set ourselves free from that. And kailangan nating ilabas lahat. Kahit hindi natin, alam mo yun, yung parang mahirap kasi talaga sa mga tao na mag-sorry. Ayun yung isa sa mga pinakamahirap na sabihin ng isang tao, ang mag-sorry. But kung isa kang Kristiyano and kung patuloy ka na naniniwala sa Panginoon, hindi mo na kailangan marinig yung one word na yun kasi parang yung nasa isip mo na lang, kaya kitang patawarin kasi nga yung Diyos nagpapatawa, diba? Ako pa kaya. So let's move on to our discussion. So what hinders us from releasing forgiveness? We need to identify those things. Bakit ko nga ba hindi mapatawad yung tao na to? Is it me or is it her? And you need to introspect, what's wrong with me? Bakit parang hirap na hirap ako magpatawad? Kulang pa ba yung relationship ko with Christ? Mas kailangan ko pa bang intindihin? Kasi minsan, kailangan natin intindihin Kaya nga ng second discussion na what should we do in order to forgive? We need to introspect. We need to understand ourselves. Bakit ba hindi ko siya kaya patawarin? Dahil ba sa sobrang lala na ginawa niya sa akin? O hindi ko kaya magpatawad kasi sobrang taas din ng pride ko? And in order for us to forgive, we need to have the empathy. Isipin natin na siguro kaya nagawa sa atin yun na tao na to kasi may pinagdadaanan lang siya, or alam mo yun, parang ilagay natin yung posisyon natin sa tao na yun na
in order for us to understand them better, kasi kailangan talaga natin ng matinding understanding, especially kapag nagpapatawad tayo. Kailangan natin maintindihan na they did it for a reason. Nagawa nila yun sa atin kasi may rason. Nagawa na sa atin siguro because of their trauma, diba? Or sa mga pinagdadaanan nila. And libre lang maging mapagpatawad, libre lang maging mabait sa kapwa. So, palagi natin pilitin ang magpatawad. Yan lamang po. See you on our next 365 Daily Devotion.